Magandang araw sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-uusapan natin ngayon itong the birth and growth of pulboronic issue laban po kay PBBM. Okay, paano ito nagsimula? Alright, so ito na nga ho na, dahil sa mga pangyayari, sa mga salita nila, unti-unti po nating na-figure out kung sino ang salarin at kung paano nila ito nabuo. So, dito ho sa video na to, tao na yan, hindi ko nagustuhan yung nangyari. hindi niya nagustuhan ang desisyon ni VP Sara o ni Mayor Sara noon na kumandidato ito sa pagka Vice President lamang. Dahil nga ang pinagbabasihan niya ay survey. Diba? Mr. President, balik po tayo sa nangyari kahapon. May pinalalabas po nila doon nung in-interview kayo kahapon na hindi nyo alam na tatakbong, hindi nyo alam na nag-file si Inday, si Mayor Inday, ng Vice President. Totoo ba ito o nilalaro nyo lang ho yung mga tao doon? Hindi totoo. Totoo na hindi ko talaga alam. Nalaman ko nung nag-file siya. Noon nag-file siya. So nanonood po kayo, alam nyo po. Nung nag-file siya, alam ko na. Apa. Kasi yung panahon na naghihi siya ng COC sa dalawa for President and Vice President, hindi ko nga malaman kung ano sa utak. Hindi nga kami nag-uusap. Apa, hindi po kayo nag-uusap. Sabi ko na, noong nag-file siya, di alam ko na kandidato na siya. At So, kanino po umatras yun? si Bong. Apa. The fact na umatras si Bong, siyempre, alam ko na pinagbigyan kami ni Bong. Mr. President, kanina po nabiro nyo na, ewan ko kung biro, ano ho ba, nabanggit nyo na may plano ho kayong tumakbong Vice President. Malaki hong mga tao na natuwa ho eh. Ano ho ba ang plano nyo dito? I said, in a matter of hours, you would know. I will make the announcement. Baka. Baka. Ano lang, para malaman ng tao na hindi ko nagustuhan yung nangyari. Okay, so talagang paulit-ulit na hindi niya nagustuhan. Di ba? Talagang very, very disappointed talaga siya. Tatakbo siyang Vice President, makakalaban niya si Inday. So, ganun po talaga kaganid sa pwesto. Alam naman po natin, kung tumakbo siyang Vice President, kung tinotoo niya yun, kung totoo lang siya sa kanya mga salita, sigurado po ko dyan, siya ho ang Vice President ni PBBM ngayon. Hindi mananalo si Inday sa kanya dahil po presidente siya noon at very popular. Yun po yung nasa budol age pa tayo. Tama? Oh. Hindi ko naman siya sinisisi. Kasi hindi naman kami nag-usap. Yung desisyon nila ang ayaw ko na tatakbo na. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila bongbong yun. Okay, so si BBM ang sinisi. Nagtataka ako, sabi ko, siya ang number 1 sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang bise. Siya yung mataas ang rating eh. Oo nga po. Okay. Bakit niyo po may influensya sila Bongbong doon? Ewan ko. Hindi ko talaga siguro. Hindi kami nag-usap eh. Pero ikaw, tatanungin kita. Alam mo ang rating niya sa 27 something. Apo. Sumunod si 17 si Bongbong. Ngayon, bakit ka tatakbo? 2021 po yan ah. Ito po yung rating ng mga binabanggit nila rito. Base po yan doon sa sinasabi nila na surveys. Na noon, talaga namang palagi hong si Sara ang nangunguna sa bet ng mga tao sa pagkapangulo. Kasi si PBBM at the time, hindi pa niya sinasabi kung siya ba ay kakandidato sa pampanguluhan o magsisenador o mag-BVP. Uli. Diba? Kaya po, ang rating niya mababa. Now, ang nangyari dito, nung si PBBM po ay lumaban na, nag-file na ng COC, sabi ko nga this is Sara Duterte and BBM. Ganon yung pagitan nila Gumaganon ho sila. I was in Batangas. Nung silang dalawa po ay halos magpang-abot na. Talagang points, point 16 na lang ang diferensya nila. After na magdesisyon si BBM, nakakandidato sa pampanguluhan. Hindi pa nagpa-filing ng hindi pa nagpa-file ng COC? Hindi pa. Nung nag-file ng COC, mas tumaas. Si Sara, nung nag-file ng pagka-BC, syempre, baba na. Pero sa kanya, hindi dapat kasi maging basihan ang survey because of inaccuracy dahil yung ibang players hindi pa sigurado kung kakandidato.
Pero sa kanya, nakatutok na siya doon. Strategist, di ba? Mali nga lang yung basihan. ng Vice Presidente na alam mo na mas lamang ka. Mhm. Ika nga, may Oy, shoutout nga pala kay Mark Ramos. Good morning, sir. Okay, tuloy po. Isa sa mga kapatid nating vloggers. Yan. may view ka na in advance na malakas ka. Okay, so yun, hindi niya nagustuhan. Ito yung pangunahin. Kaya naman, ang mangyayari po, di ba tinatanong ko nga noon bakit si PBBM nung kumakandidato, lagi niyang sinisiraan ng sinisiraan? Simple lang naman po dahilan doon Para ang manalo ay kalaban ni BBM. Di ba? Na mananalo man ito, small margin lang. Katulad ng ini-expect niya na nangyari sa pagitan po ni Leni Robredo at ni BBM noong 2016. Nanalo si Leni na maliit lamang. At sa ganun po, napakadali niyang napakadali niyang ma-destabilize ang gobyerno. For example, nanalo nung nakaraang halalan, Leni Robredo, lalo niyang titirahin yun. At syempre dahil galit ang mga loyalista sa mga liberal, titirahin po ng mga loyalista rin, magagamit na naman po tayo nito. 'Di ba? Na hindi natin alam, meron palang hidden agenda kung bakit siniraan niya ng siniraan si BBM noong campaign period. To, next naman po ating video. Pagkatapos po nito, ito kasi pagkatapos ito nung filing ng COC. So, nagkakaroon mga November 14 yata ito, 2021. So, eto na, rumatsada na siya ngayon. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Ayan, hindi niya ho kasi matanggap dito, no? Nung mag-initiate yung again, unang-unang BBM motorcade or caravan sa Ilocos Ilocos Norte ba 'yun? O Ilocos Sur, yung tulay doon na nasira na nga yung lumang-lumang tulay. Yun ang unang-unang pinakamahaba na na motorcade. Tapos nasundan ito sa iba't ibang bahagi ng probinsya, walang Bongbong Marcos na lumilitaw sa mga motorcade. Pero sabi niya nga, bakit lukong-loko yung mga Pilipino? Ano bang nagawa niyan? Alam niyo, pagka maghahasi ka ng paninira, questionin mo agad, kahit na may nagawa, sabihin mo, ano bang nagawa niyan? Mayroon ba nagawa yan? Cast doubt. Okay? Taniman mo agad ng pagdududa. Ilocos Sur, yan. Thank you, Patricia. Kaya yan ang banat niya. Ano bang nagawa niyan? Anak ng mga mayayaman. Alam niyo kasi pagka mga anak ng mayayaman, may kanta dati, yung Laki Salayaw, Jeprox. Diba? Ito yung mga easy-go-lucky, petiks-petiks move, mga walang silbi sa lipunan. Yun ang ipinapasok niya uli sa isipan ng mga tao. Okay? Parang siya hindi anak ng mayaman. Parang hindi siya Jeprox. Tanong lang ako sa inyo, Ang style niya kasi masang-masa Di ba? ano ang ginawa niyan? Kahit alam niya na maganda yung mga nagawa ni Bongbong Marcos nung senador, nung ito po ay nasa LGU ng Ilocos Norte, baliwala sa kanya yun. Again, to cast doubt. Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat. Yan, nagdodroga yan ng cocaine. Ito yung unang atake niya noon. Hindi niya pinapakalanan, pero alam nating lahat, hindi po tayo manhid. Si BBM ang tinutukoy niya dyan. Dito, sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan.
tirada niya ng cocaine. Kaya hindi ako nag-i-intriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Diba? Biglang dinadala niya doon sa Davao, ng mga ganyan-ganyan. Oh. Bakit? Kasi may mga kaibigan po doon si BBM sa Davao at doon sa Mindanao. Etong marami siyang mga kaibigan diyan, katulad na lang nitong dalawang pamilyang magkalaban. Yung kalaban po, yung taga Lanao del Norte. At yung Lanao del Sur, magkalaban po dati nung una yan, naging magkasundo na. 'Di ba? Dahil po ikinasal, naging mag-asawa yung mga anak-anak ng patriarkang magkakaaway. Kaya nga Quebranza di Maporo. At meron tayong congressman diyan, si Khalid, na talagang all-out support kay BBM. So, eto hong mga kaibigan ni BBM, hindi lang sa Davao ang tinutukoy nito. Ginagamit niya lang yung Davao para humadamay ang buong Mindanao na ang mga anak ng mayayaman. Kabilang na rin diyan etong kanyang PA ngayon ni PBBM. 'Di ba? Asawa ni Don Sulueta. Yan, yung mga kaibigan ni BBM, dinadamay niya. Okay? Yung circle of friends nito. Yun ang ginagamit niya. Yun ang kumbaga dinadamay niya na para masabi talagang legit yung kanyang claim na nag-cocaine ang kandidatong ito. Ang mga taga Maynila, No, ina-address siya mga taga Maynila. Bakit? Nandito yung malaking bulto ng boto. mga mayaman talaga. Ari ng biggest banana plantation. Ako Pilipino, bigla na lang. Hindi ako naiinggit. Politika naman. May manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila Ang galing sumegway, ano? sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng Aray. yung Boracay na yan. Nila. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Weak leader Pero daw. ang tatay. Pero siya, anong ginawa niya? Tough ang tatay. He may make twin hands down. Okay. Kaya nga ito sana makarating ito sa ating Pangulo. Sabi nga sa inyo may nagmo-monitor po na taga Malacanang sa ating mga vlogs. Now ngayon, Mr. President, tinahamon kayo nito. Mahina ka daw. Ang tatay mo, may kamay na bakal. Ikaw daw wala. Unang-una, si Makoy, hindi po ito nagpakita ng kamay na bakal, bagkus talino, until he became president. At nung nagdeklara siya ng martial law, doon ang kamay na bakal. 'Di ba? Hindi agad-agad. So, Mr. President, dahil po kayo ay presidente na ngayon, pagkatapos po nitong investigasyon na to, paranasin nyo na ng kamay na bakal. Isilid sa kulungan ang mga promotor at ang mga sangkot. Yun ang pinakamaganda. Nang sa ganun po, pag merong mapakulong, madali po ninyong maipasa sa ICC. That is what the Filipino wants. Go ahead. Basta alam ninyo. Dating Senador Bongbong Marcos at Lacson Soto Tandem nag-negatibo sa drug test. Iba pang presidential aspirant handa rin sumailalim sa testing kasunod ng pagpapasari Nanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang presidential aspirant na anyay gumagamit ng cocaine. Ito yung pangalawang atake. Ang Pangulo, ang presidential aspirant na si Bongbong Marcos Jr. ay nagsumiti na rin ng Okay, ito yung pangalawang atake na to. November din ito, 2021. Ang sabi niya, at this time, I will not be very clear on this. Okay. At yun din, sinabi rin niya po na meron tayong kandidato na nagko-cocaine. Ngayon, ito pong video na to, ito yung nag-submit na si BBM at saka si Atty. Vic Rodriguez ng resulta ng kanyang drug test result. Not almost 3 minutes lang.
Okay? Na pinagdududahan nila ngayon, pero noon ay hindi. Bakit po? Kasi alam po yan nila, na yes, 2 minutes drug test, negative. Pinaliwanag yan mismo nung nakaraang hearing. At saka nung una pa lamang nang nag-file sila, hindi yan question because alam po ng mga abogado yan. Katulad lang din yan ng mga sinisita sa kalye pag checkpoint, kailangan in 2 minutes ay may makita ka ng something na magti-trigger para i-flag mo sila for longer time. Pero dito po sa drug test, sabi doon, kasi nga diba testing kits. So kapag ka initially may nagpositibo, then it will require a longer time. Bakit? Recon or confirmatory testing ang kailangan nila. So further testing po. Kaya yung kay VP Sara, pagkahaba-haba ng oras. Kay Attorney Vic Rodriguez, ang haba din ng oras. Ang high precision po na pinagsubmitan nila na nag-handle ng kanilang mga drug testing. Meron po kayong makikita online. I-google nyo lamang drug test result. Makikita nyo ang high precision na accredited ng DOH. Meron po silang mga 2 minutes or more than 2 minutes, less than 3 minutes result. Hindi po laging mahaba. Kaya nga nung malaman po natin yan nung nakaraan, nako, mas napagdudahan pa si VP Sara kasi ang haba ng kanya. Nung kanyang oras niya, tsaka si Attorney Vic. Si Attorney Glenn Chong, ba't di nyo pa-check? Di nyo pa drug test? Okay? Ngayon, Nilo, kapag ka initial sa testing, in 2 minutes, wala pong nakita dyan na nag-positive. Kasi alam ko, parang yan yung tinatawag sa amin sa call center na 5-fold drug test ang ginagawa sa amin. Yung 5-fold drug test na yan, kung ano-ano kinukuha sa amin eh. Tawag dito, dugo, ihi, tae, yan. Okay? Sana naintindihan mong maigi. Bilang isang tawag dito, digongista. Okay? So tuloy natin to. Drug test result sa PIDEA, PNP at maging sa NBI. Iginiit niyang hindi siya alluded sa isang mistulang blind item na ito. Cocaine test anya ang kanyang isinagawa. Sa panayam naman ng mamamahayag na si Anthony Taberna, kinumpirma ni Marcos na negatibo ang resulta ng drug test. Katapos ng salita ng Pangulo, sabi ko, di na tayo, pag-drug test. O, di na ako na. So, ako nang nauna. Yun, nauna siya. Eto, meron pong kandidato na kandidato po ng kabilang kubol. Ang hindi po nagpa-drug test. Ito Kaninang umaga, ano po ba result? Para lang, alam ko naman, para manggaling niyo po sa inyo ng diretso. Wala, syempre negative. Sa iwalay na pahayag naman ni Presidential Aspirant Senator Christopher Bongo, iginit niyang handa rin siya magpa-drug test. Hindi pala nagpa-drug test. Kaya umatras na lang. 'Di ba kandidato siya pagka VP? Bongo, ba't di ka nagpa-drug test? Naman po, willing ako magpa-drug test anytime of the day. Anytime po, kakailanganin, though hindi mandatory, pero just to prove lang po sa Pilipino kung sino po yung fit na mamuno sa ating bansa. Ang Malacanang naman Ano nangyari sa investigation? Investigahan na ng mga law enforcement agencies ang naging pahayag ni Pangulong Duterte ukol sa isang presidential aspirant na gumagamit umano ng cocaine. Anong totoo nangyari dyan? Wala akong nangyari. Bakit? Tatamaan po yung kampo nila eh. Ang utak rin ni Duterte, ito pong nagsasalita na yan ay galing yan sa pamilya ng kalaban nila. Pero sa ibang araw natin yan pag-usapan. Kinahire niya kung yung sino mga pwedeng pumutak, like Harry Roque, at saka itong mga utol ni Migs Nograles, yan. Kalaban niya yun si yung matandang Nograles. Okay, so eto naman ngayon yung mga sumunod na mga pangyayari. Eto na. So doon ho sa, yung mga videos kanina na nakita natin, 2021, tinatrabaho niya na sa Ngaw-Ngaw, sa Bunganga. Pero hindi ba't ano ang sinabi nung isa sa katropa nito, ni Morales?
Ang hinala niya, bago pa mag-eleksyon, ibinigay na ni Morales ang fabricated documents niya, hindi po PIDEA leaks, kundi fabricated PIDEA docs kay Digong. At hindi rin totoo na ito po na yan ay ipinakita sa kanya during his time as a mayor. Kasi ang sabi nga po ng mga galing na ng PIDEA, ang makikita mo lamang kung ikaw ay mayor ay yung sa lugar mo lang, sa area of responsibility mo lang. Ano nga naman ang pakialam mo sa Makati? Ikaw ay Davao City lamang. Pero hindi po ito natin naiintindihan noon, di ba? Kaya ganun lang kadali sa kanyang magsinungaling. Makapanira lang. Di bali nang later on ay madidebunk, at least nakapanira. At meron pong mga sagrado de kandado na mga anti-Marcos. Okay, kahit na alam nilang mali na yung ginagawa ni Digong, suportado pa rin nila. Tapos hihingi pa yan ng magandang buhay. Putang inang buhay yan, oo. So eto na. November 2021 po. Etong vlogger na pangalan ng kanyang vlog is The Cordilleran Sun ay question po ito lang ang nilabas nila noong 2021 para patunayan na si PBBM o BBM pa at the time ay nagko-cocaine. Okay? Ito po yung kinalat nila noon sa social media. Kaya nung campaign period, lumabas ito. Hindi nga lamang po nag-click. Dahil meron pong isang taong hindi Marcos supporter na kumwestiyon dito. Yan. So sabi niya rito did Keith Richards mention Bongbong Marcos in the interview for New Musical Magazine in 1990? Okay. Now, there's a post circulating on social media that Keith Richards of the English rock band the Rolling Stones allegedly alluded in a magazine interview from 1990 that Bongbong Marcos supplied them with cocaine, alcohol, and other drugs during a musical tour in 1978 or 1979. According to the circulating post, the interview appeared on pages 22-23 of the February 17, 1990 magazine, ng New Musical Magazine. Ito, the circulating post, blah, 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 yan. Sabi rito, ito yung sinabi raw ni Keith Richards, Well, I remember when we had this homecoming tour in England, sometimes in 78 or 79, there was this young kid who is the son of the president of the Philippines. He hung around with us for 2 months, riding with our tour bus and plane, staying in hotels and acting like a roadie. He provided us kilos and kilos of cocaine, expensive alcohols and other drugs for free just to be with us. But then, his father got wind of his partying with us, and one day, he was forcibly taken by some government agents during our concert in Manchester and flown immediately back to his country. That was the last time we heard of him, until we heard that his father was overthrown by a peaceful revolution in 86. Nax. Yun. Ang nakalagay daw po doon sa magazine. Okay, so ito yun. Now, ito po, sinasabi nilang bahagi raw ito noong magazine na to. Yan. At etong picture na to, obviously, in-insert lang dito. Diba? And ginamit din nila yung discarding Morales, pinaluma etong portion na to. Diba? Yan. Madali lang naman magpaluma ng papel Maski kayo, kayang-kaya nyong gawin yun. Buhusan yung kape. Dryer nyo, patuyuin nyo. Luma na yan. Wow.
Diba? Ngayon, ang kapansin-pansin po dito mga kapatid, bakit ganyan? Times New Romance ang font ng magazine nung ginamit. No, sabi nga minakinilya ito. Okay. So ito yung edition. No, nung time na ginawa nila itong kalokohan na to, meron pang natitirang isang kopya. Kaya lang nawala na. Sold out na sa ngayon. Pilipino po ang nakabili. Okay. Ito po yung actual na issue nung petsang binabanggit, 17 February 1990. Napakalayo doon sa kanilang ipinakikita. 'Di ba? Layo. Yan. Dito wala diyan. Pero may ikaw sikat na banda kayo. Tapos hindi man lang mababanggit dito ang pangalan ng banda nyo kahit pangalan mo. 'Di ba? Ito yung laman po ng loob ng magazine. Wala hong ganong interview, sabi nung nakakuha. Ito po ay dito sa cover story nila. Ano bang pangalan nitong banda na to? Depeche Mode. Yan. Okay? At saka kapansin-pansin po dito, tignan nyo naman po ang font type, yung klase ng letrang ginamit. 'Di ba? Ayan yung letra. Arial ang ginamit. Ngayon yung tour, 78 or 1979, wala po. At saka wala silang homecoming. Ang meron sila 1981, pero wala pong homecoming. Yan yung loob. Ganun pa rin. Arial pa rin yung ginamit ditong font. Yan sa magazine na yan. Diba? Ito yung tawag dyan yung nasa red edit na binabanggit ni TRL. Yan. Sabi rito, Marcos Jr. was already a cocaine addict in his youth. Okay, so dyan po sila ngayon, nagkahanapan. At eto na. Ito sila sabi dyan, New Musical Express, page 22-23, February 17, 1990 issue. Okay? Sabi nitong si Enak, I tried to Google it, there's one copy. Sabi nga sa inyo, nung time na ginawa nila ito, may kopya pa. Okay, yun yung mga laman ng magazine. Okay, sabi ni Macario Tala, in-order daw niya yung isang kopya. Tapos, meron siyang isang sabi niya ron, eto sabi niya update, I ordered exactly this issue. It arrived today. No interview with the Stones. Let's be more careful next time. Sabi ni who does betray? So fake news pala to. Yep, buti hindi ganong kamahal. Okay? Now, ano naman po ang papel nito? Na lagi niyang sinasabi na I know Mr. Marcos, he never worked. All he did was go to the disco and he was always high on drugs. Kailan po siya nagsimulang magsalita ng ganyan? Bago lang din. 'Di ba? At isa siya sa mga nagki-claim, self-proclaimed street parliamentarian. Na ang gawain pala nito, kaya nakilala, isa ito sa mga nasa alta sosyedad, si Nicky Coseteng. At kilalang kilala rin siya nung araw sa kanyang mga katlokohan. Hindi ko na sasabihin. Now, yung sinasabi niya na he never worked, ganon, ano bang klaseng trabahong hinahanap? Yung nagkakarpintero?
Okay, ngayon, sabi niya he's always high on drug. Alam niyo po, drugs. Alam niyo, ito si Nikki Cositeng, anti-Marcos ito nung araw pa. Nung panahon pa po ni Apo Lakay. Kaya, at saka ito, laos na. Hindi na ito nakakabalik sa dating senadora to eh. Pero mula nung nawala, hindi na po ito nakabalik sa pwesto. So alam naman na po natin kung ano ang kanyang mga basehan ngayon. Ang pinanggagalingan ng kanyang pagsang-ayon sa ataking ito ni Digong. 'Di ba? Hindi ho nakapagtataka yan. And then si Vivian Velez, yun naman po, ay nakaranas naman po kasi ng hanap buhay kay Digong. Parang si Harry Roque, tumatanaw ng utang na loob. Galing, 'di ba, no? Marunong naman pala silang tumanaw ng utang na loob kasi nakaranas ng hanap buhay. Okay? Pero sa ngayon, ginagamit ni Harry Roque si BBM si PBBM para gantihan etong si PBBM dahil hindi po siya binigyan ng pwesto. 'Di ba? And then there are times na pinapahamak niya rin si Digong. Now, bago yan, ito pa. Ipapakita pa ako sa inyo. Isang video. Teka ha. Amy, hanggang ngayon na lang ang tanong mo. Isa sa mga kasabwat. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao. Okay, so maliwanag doon ha. From Amy Marcos, insecure kay FL. Tama? Oh. Ay, totoo po yun. Nag-test lang siya ng war testing ginawa ni Nikki. May kaso mukhang tagilid eh. So maliwanag si Maharlika na nagsabi. Kaya eto naman, anong katibayan? Anong kinalaman ni Morales dito? Tignan yung mga dokumentong ginawa nila ha. Yung Rolling Stone interview na peke, fabricated rin. Ito naman pong kay Morales. Tingin pa si Pope, baka pag-alis pa pagka-Pope yan. Potang ina, sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. Ayan si Morales, isa sa mga audience niya. Kung di nagkakamali, 2017 po ang video na to. Ito yung time na minura ni Digong si Pope. I am joking, Pope. Pulburonic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. Tangin na yung PIDEA list. Nakuha nyo na. Di ba? Ito na, si Maharlika na. Siguro kaya niya ibinuking na si dating Pangulong Duterte ang promotor nito, ang nagsimula nito, siguro kulang na. Parang jukebox din to, si Maharlika. Pagka kumunti na naubos na yung power ng barya, ilalaglag niya na like what she did to Amy Marcos. Tama? Ulitin natin ha. Pulburonic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Okay. Ano ang papel niya? Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. Tangin na yung PIDEA list. Di ba? Tingin pa si Pope, baka pag-alis pa pagka-Pope yan. Sabi ni Johnny King, may katotohanan ang mga sinasabi ni Maharlika. Pero sa ngayon, pagtiyagaan natin si BBM dahil wala pa ring matinong ipapalit. Gets mo? Hindi pa rin ako naniniwala kay Maharlika. Knowing her, knowing Maharlika,
Lalo na sa mga matagal nang nakasubaybay sa kanya. Panahon pa ni Digong, kita nyo ng diskarte ni Maharlika. Di ba? Sabi, Sir JDB, may pattern niyang panira. Kaliwat kanan. Salamat sa inyong mga vloggers sa Pro BBM. Di umubra ang laro nila. Di ba? Salamat ho sa Diyos. Kasi, naintindihan natin yung laro nila. Yan. Tama nga siguro si Maharlika dahil may interview si Super Tay natanong siya tungkol sa issue, ang layo ng sagot. Yan, talaga Maharlika, sino pa simuno? Si Digong. Maliwanag na maliwanag. 'Di ba? Kung paano nila binuo etong pulboronic. Ngayon, paano naman po nila ngayon, eto natigil itong pulboronic na to nung manalo si BBM. Natigil yan. Muli itong naungkat noong naubusan na ng pwesto etong mga alaga ni Digong. Nasabi nga niya, ireregalo niya kay PBBM sa bagong administrasyon na kanyang sinisiraan noong kampanya ang isang set daw ng mga opisyales niya. So doon pa lang may plano, halatang may plano talaga agad. Kasi kapag dini-stabilize nila, yung mga demonyong yan, magre-resign agad yan. Back out agad sila ng suporta sa presidente para mapahiya. Ang loyalty nila, nakaidigong pa rin. Hindi tinanggap ni BBM. Ito sinabi ni BBM dati, nung presumptive pa lang siya, ang asawa niya, hinihingian niya rin, kinukonsultahan niya rin. Kaya pinaghinalaan nila si Attorney Liza ang may dahilan. Kung bakit, kasi sabi nga niya, weak leader daw si BBM, hindi nakakapag-desisyon mag-isa. So, ang pinagtatarget tuloy nila ngayon, eto pong abogada, si Attorney Liza. Kung magdebate kaya si Digong at saka si Attorney Liza, sino kaya mananalo? No? Kasama na yung mga pagmumura niya, pagbigyan na. Di ba? Sino kaya mananalo sa dalawa? Ngayon, eto naman po ay umigting. Umigting naman po ang galit nila noong dahil po dito sa confidential fund. At ito'y muling pinaputok nila plus yung sa ICC pa. Pinaputok nila uli etong addict si BBM. Para, di ba, ang paniwala kasi, nakikita kasi nila, may mga Pilipinong nagsasabi na namimiss nila yung madugong, yung bloody war on drugs ni Digong. So, ginagamit uli nila itong issue na addict si BBM. Di ba? And then, teka, nasan yung ating, teka ha, meron pang isa. Yung talagang isinigaw niya na si BBM ay, saan na yun? Yung sa Davao City siya nun Sabi niya na may presidente tayong bangag noon, bangag pa rin ngayon. Teka ha. Kasi ninyo yung kanyang sinabi doon. Ito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Prayer rally yan. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nakaroon ng kaso ng ICC? Di ba? Isa pa yon, ICC ang nagpa-trigger din sa kanya. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Okay, linawin ko lang mga kapatid. Wala pong kinalaman ang ICC niya rito. Paano nila binuo itong pulboronic issue laban kay BBM o kay PBBM? Binuo nila ito para matalo sa presidential race si BBM. Nung manalo, at yung plano niya na pabagsakin ito dahil ang dahilan niya kasi ay Tao na hindi ko nagustuhan yung nangyari.
So hindi niya nagustuhan yung nangyari na nag-vice president ang anak niya. At kahit nanalo na, dahil nga naman po sa ganid sa pwesto, 'di ba? Binalak niya pang tumakbo labanan si Sara. Kaya lang si Sara, binasag agad sila ni Sara. Sabi ni Sara, nagkasundo po kami sa aming pamilya na isa lamang sa amin ang tatakbo sa national. So napahiya na siya, hindi na po siya lumaban. Pero kung lumaban siya, talo si Sara because of his popularity. So malamang ito, BBM Digong ang nasa administrasyon ngayon. Si Digong ang magiging parang Lenny 2.0. Butit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Ito matibay ng ebidensya ito na talagang nagpapapatay siya ng tao. 'Di ba? No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Okay. Ngayon, so dalawang issue po ang nag-trigger din sa kanya. Etong sa ICC at saka ito pong confidential fund ni Sara. At ito po yung lalong nagpaulol sa kanya, confidential fund ni Sara. To the point na ang buong Kongreso ay kinalaban niya. Open the book. Yun pala, sabi nga natin, ang anak mo ay merong 51. Ito ang committee chairperson ng Committee on Accounts. Merong access sa lahat ng kaperahan. 'Di ba? Pero bakit hindi siya pinag-open the book? O bakit ang buong Kongreso? And under the Philippine Constitution, then he is a lawyer. Alam niya po ito. Nakalagay doon that the book of accounts must be open or available to the public. Ang gagawin mo, susulat ka, anong intention mo, bakit gusto mong makita. Ano ang purpose, katulad ng ginagawa namin nung college ako, pag pupunta kami ng House of Representatives. Ba't hindi niya ginawa? Wala po kasi siya talagang planong makita at mag-imbestiga. Gusto niya lamang ibalik yung dating imahe ng Kongresong kurap. 'Di ba? Kaya sabi niya, Congress daw ang most rotten institution. Kaya sabi nila, matapos mo kaming gamitin, matapos ka namin, hindi naman ganun sinabi nila. Sabi nila, matapos ka naming suportahan nung panahon ng pandemic, tapos ngayon ganitong sasabihin mo sa amin. At isa pang kinangangalngal nila, yung unang-una na yung anak niya nadali po ni Risa Ontiveros sa confidential fund. Lumitaw doon, abogada ang anak niya, therefore there's a presumption na alam nito ang kanyang ginagawa in the legalistic point of view. Pero lumitaw mismo sa mga salita ni Inday na ginastos niya ang pera in 11 days, 125 million, pero nasa 400 million po ang ni-request nito na confidential fund. Dahil ang budget po ni Manay Lenny Robredo ay wala pong confidential fund. Merong line item pero zero ang halaga. Diba? Ba't ka nga naman magsi-CF? Wala ka namang mandato. Wala ka namang trabaho. Oh. Pero nung time ni Inday, hirit ng CF for OVP. Now, binigyan lang po, nag-transfer hindi naman transfer, release ng pondo, 125 million. Muntik pang mapahamak si BBM doon. Kung transfer yon, pero release yun galing sa savings. At patapos na rin naman ang taon. At pwede na, di ba? Sabi nga ni Bersamin na dating Chief Justice. Now, sabi rito ni Inday, we leave it to the decision and discretion of the members of Congress who has the power of the purse to decide whether to grant confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting.
We can live without confidential fund, sabi niya. Pero makakapagpagaang naman daw po ng buhay nila yon kung meron. Ah? Di ba? Uh, sabi rito, but of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Ang pagkakaintindi ng abogada po, ang confidential fund ay discretionary fund by mentioning the word flexibility. Hindi po flexible, mga kapatid, ang confidential fund. Ang discretionary fund, yun po ang flexible. Diba? So, maybe she was confused and mixed up the funds. Okay, kasi sanay na di ba, sa mga pondo. Now, in monitoring the safe, secure, and successful implementation of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Now, in front of Risa Bebe, ano sinabi niya? Ginamit nila sa tawag diyan sa libreng sakay, yung para sa munting puhunan ng mga munting negosyo, 1 million trees, yung tree planting, na naalala ko when I was a mountaineer nung college ako, nahihingi lang po namin sa Bureau of Plants and Industry ang mga seedlings na pananim. Nag-hiking kami noon, nagtatanim kami. Isa na tandaan ko noon, Louisiana, Laguna. Pinahiram kami ng Quezon City government the time of, I think, Vice Mayor noon si Herbert Bautista. Ang isa sa mga professor ng PNP ngayon, kaibigan ko, international studies ang kurso, no. Walang panama doon si Bakla. No, si Professor Singson, dating SK chairman ng Commonwealth. So nag-request siya ng sasakyan para sa tree planting activity ng grupo namin ng UE Hiking Society. Yan. Hindi ito yung sa UE talaga, may sariling grupo kami. So binigyan kami ng City Hall ng bus na galing ng Taiwan, aluminum pa yung dingding noon, hindi pa napipinturahan. Tapos mga halaman galing po sa Bureau of Plants, libre, hingi lang. So ginastusan nila, doon nila ginamit daw. At lahat ng programa daw ng OVP ginagastusan nila ng confidential fund. Ibig sabihin, ginamit din ba niya pampasahod sa mga tauhan niya doon sa 1 dosena na mga satellite offices ng OVP, ang confidential funds? Kasi sa pagpapaliwanag niya sa harap ni Risa Bebe at dito mismo sa card na to, sa Kongreso naman, sa House of Representatives, wala po siyang binabanggit regarding security matters. Dahil sa guidelines po ng confidential fund, hindi po ito pwedeng gamitin sa ibang bagay maliban na lamang dun sa mga bagay na may kinalaman sa national security, peace and order. Doon lang. Bagamat yung reporting nito sa COA, hindi po ganoong kahigpit. Okay? Pero sa kanya po, flexible daw po ang confidential fund. Pang discretionary fund po ang nasa isip niya. Natural. Di ba? Hindi siya pagbibigyan ng Kongreso because at the time, she has to prove the necessity. Now, nung hindi na pagbigyan, di ba nagwala si Digong? Inaway na ang Kongreso? Iyon pala ang anak niya, merong 51 billion. Napakagaling ng diskarte ho ni Digong kung tutuusin. Di ba? Sa pagsira ng tao. Well, there was a time he admitted during his 10 years ba yun bilang piskal ay nagtatanim siya ng ebidensya para makuha mo yung resultang gusto mo. Tapos dyan na rin nila pinauso yung tambaluslos. Yan. Nasanay kasi sila na ang Kongreso ay hawak nila sa ilong. Kung ano ang hingiin, pagbibigyan sila. Di ba? At dito, hindi po nila nagawa.
At pinauso na nila yung Tambalos Laws and then yung attempt na matanggal sa pwesto si SMR. Okay? So, ayan ho, alam nyo na, yung birth and growth of pulboronic issue laban po kay BBM o kay PBBM. At meron naman pong bagong sinasabi si Maharlika na meron po silang blue folder naman ngayon. Lahat naman daw po ng politikong involved sa illegal drugs. At tsak, tayo, nandun na naman ang pangalan ni PBBM. Ay, nako. Tingnan natin kung yun po ay fabricated or genuine PIDEA leaks. Okay? For now, alam nyo na, mula pa po noong 2021, nagtatanim na talaga ng maitim na budhi etong si Digong kay BBM. Ninasa niyang matalo nung kampanya para yung mananalong presidente ay madaling masibak sa pwesto kapag dini-stabilize niya. At gagamitin din ng mga loyalista sa pagpapabagsak dito. Diba? At dahil konti lamang ang nilamang na panalo, madaling magiba. Then, magiging presidente ang anak niya. Buhay na naman sila at protektado sa ICC at malaya na naman ang kanyang mga katropa sa kanilang mga negosyo. Diba? Alright, so maliwanag. Alam nyo na po iwan na po natin tong topic na to.